Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-14 na kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Muling Pagtataksil, mula sa mga saknong 400 at 4 hanggang 428. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Sa kabanatang ito, tampok ang malalim na pagmamahal ng hari sa kaakit-akit na Ibong Adarna na binibisita niya araw-araw. Upang mapanatili ang ibon sa kanyang palasyo, ipinag-atas niya sa kanyang mga anak na bantayan ang ibon sa tuwing gabi. Ipinaalala niya sa kanila na ang sinumang magpabaya at hayaang makawala ang ibon ay mananagot sa kanya. Ngunit, ang mga magkakapatid na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan ay nagpakita ng iba't ibang saloobin sa kanilang tungkulin. Ayaw na ayaw ni Don Pedro na mabantayan ang ibon dahil bilang prinsipe, nais niya ang kanyang kalayaan. Si Don Diego naman ay palaging inaantok at nagiging inip dahil sa bagal ng oras. Sa kabilang banda, si Don Juan ay nakahanap ng paraan upang gawing masaya ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Ibong Adarna. Subalit, nagplano muli ng kataksilan sina Don Pedro at Don Diego. Sa simula, ayaw sumang-ayon ni Don Diego sa plano ng kanyang kapatid, pero sa huli, napapayag rin siya matapos pangakuan ni Don Pedro na gagawin kanang kamay kapag siya na ang naging hari. Nakatulog si Don Juan dala ng labis na puyat at pagod dahil sa kahalagahan ng kanyang gawain. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni na Don Pedro at Don Diego ang kanyang kalagayan at kanilang pinakawalan ang Ibong Adarna. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Inatasan ni Haring Fernando ang kanyang mga anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan na bantayan ang Ibong Adarna sa gabi upang matiyak na hindi ito makakatakas. Si Don Pedro ay hindi masaya sa kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng ibon at nais ang kanyang kalayaan bilang prinsipe. Si Don Diego ay palaging inaantok at naiinip sa kanyang bantay kaya't hindi ganap na natutukan ang kanyang gawain. Si Don Juan, sa kabila ng hirap, ay nagawang gawing masaya ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Ibong Adarna. Nagplano sina Don Pedro at Don Diego ng masamang balak upang pakawalan ang Ibong Adarna habang natutulog si Don Juan. Mga mahahalagang tauhan. Haring Fernando, hari ng Berbanya at ama ng 3 prinsipe. Mahalaga sa kanya ang Ibong Adarna kaya't inatasan ang kanyang mga anak na bantayan ito. Don Pedro, panganay na anak ni Haring Fernando, nagpakita ng kawalang interes sa pagbabantay ng ibon at muling nagplano ng kataksilan laban kay Don Juan. Don Diego, pangalawang anak ni Haring Fernando, madalas inaantok at naiinip sa kanyang tungkulin at sa huli ay nakisama sa plano ni Don Pedro. Don Juan, bunsong anak ni Haring Fernando, matiyagang nagbabantay ng Ibong Adarna ngunit napabayaan ang kanyang tungkulin. Ibong Adarna, isang mahiwagang ibon na naging sentro ng mga tungkulin ng mga prinsipe na sa huli ay pinalaya ni na Don Pedro at Don Diego. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ay sa palasyo ng Berbanya kung saan naganap ang pagbabantay ng mga prinsipe sa Ibong Adarna at ang muling pagtataksil ng 2 kapatid ni Don Juan sa kanya. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Ganid, sakim, gahaman, hinirang, pinili, lingkis, higpit ng pagkakayakap o pagkapit, nakapulupot, magsukab, maging taksil, pagtatanod, pagbabantay, panibugho, selos, pumukaw, gumising o nakakuha ng atensyon o interes, bumakla, umatras sa responsibilidad. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang inggit at kasakiman ay nagtutulak sa tao na gumawa ng mga bagay na nakakasira sa kapwa kahit pa sa sariling kapamilya. Mahirap magtiwala lalo na sa mga taong nagpakita na ng pagtataksil, kaya't mahalagang maging maingat at mapagmatyag. At diyan nagtatapos ang ika-14 na kabanata ng Ibong Adarna, ang muling pagtataksil. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot.
Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.